Brothers and sisters, let's all welcome Brother Dan Rivera. Hello, salamat. Na-bless ba kayo kay Gary at kay Jean? Praise the Lord for Gary and Jean. Alam mo, nung nasa Unite kami, sabi ko kay Gary, bro, na-bless talaga ako how you serve. Yung testimony ni Jean, na-bless talaga ako. So, praise the Lord for you guys. Hindi kita binabola, mamaya pakapahin mo ko, ha? So, ngayong hapon, pag-uusapan natin, anong topic natin? No other gospel. Sobrang ganda ng topic na to. Ano mo ay praise the Lord na ito yung series ng CCF ngayon. No other gospel. Bakit? Kasi naiintindihan natin ano ba yung kaligtasan. Paano ba tayo maliligtas? And more importantly, paano ba natin ma-share yung kaligtasan or yung good news sa ibang tao? Gusto nyo ba yon? Na maintindihan kung ano yung paano tayo maliligtas? Paano ba ma-save yung isang tao? At paano natin yung ma-share sa ating mga kamag-anak, sa kaibigan, kaopisina, kalaro, kaklase. Okay yun, di ba? Maintindihan natin yung katotohanan and then ma-share natin yung katotohanan sa iba. Paano maligtas? So sige, tumayo muna tayo at manalangin kung okay lang sa inyo. Lord, maraming salamat sa hapon na ito. Dalangin ko, Panginoon, na samahan niyo kami. Buksan niyo, Panginoon, ang aming mga isip at puso sa inyong salita. At tulungan niyo kami, Panginoon, na makinig. Bigyan niyo kami ng undivided attention, Lord. And patuloy mo kaming samahan, Lord. Dalangin ko na ipaalala niyo sa amin gano'n niyo kami kamahal, Lord. That 2,000 years ago, you have sent your Son, Jesus, to die in behalf of our sin, in behalf of us, Lord. So tonight, Lord, dalangin ko na talagang maintindihan namin yung salita mo at maibahagi namin yung salita mo sa ibang tao. Sa ibang tao rin. Salamat sa pag-ibig mo sa bawat isa sa amin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sige, pwede na kayong maupo. Paano ba to? Anyway. So yung doctrine, for the past 3 weeks, ito yung pinag-uusapan natin, di ba? Yung unang chapter, nung November 9, sinabi ni Pastor Peter, do not distort the gospel. Tama? Okay. Bakit? Sabi pa nga ni Paul sa chapter 1 ng Galatians, kahit na mga anghel na yung magsabi na magdagdag ng kung anumang informasyon sa gospel, aside from by grace through faith in Jesus, pag meron silang dinagdag, dapat ninyo paniwalaan kahit sino pa magsabi. Kahit mga anghel, wag niyong paniwalaan. Kahit ako mismo magsabi, wag niyong paniwalaan. Ganun siya ka-adamant, ganun siya katigas. Kasi sobrang importante ng gospel eh. Ito lang yung meron tayo, di ba? Na magbibigay daan patungo from us sa Panginoong Diyos. Right? Pangalawa, last Sunday, napag-usapan natin na the gospel must be defended by our lives. Ganun siya ka-importante. Kailangan natin i-defend yung gospel ng mga buhay mismo natin. Tama ba? Okay. At ngayong hapon na to, pag-uusapan natin ang alin? No other gospel. Tama. Sa chapter 3 ng Galatians, pag-uusapan natin yung gospel, hindi siya nagko-contradict sa law. Ngayon na alam natin that yung salvation is by grace through faith in Jesus, right? Yun yung gospel, yun yung mabuting balita. Wala tayong dapat ihalo doon. Para saan pa ginawa yung batas or yung law? Nakuha nyo ba? Para saan pa yung 10 Commandments? Nakuha nyo ba? Ano yung role niya? Meron ba siyang kinalaman para maligtas tayo? Yan ang aaralin natin ngayong hapon. At last Sunday, napag-aralan natin na it's only by grace through faith in Jesus. Ano yung grace? It's God's riches at Christ's expense. Ibig sabihin, may nagbayad. Okay? Hindi mo binayaran. Binigay sa'yo. Kinaloob. Grasya. Hindi mo pwedeng paghirapan. Hindi mo pwedeng anihin o paghirapan o pagtrabahuhan. It's grace. Binigay sa'yo. At ang nagbayad, sino? Dugo ni Jesus. Yun ang grace. Grace is God's riches at Christ's expense. Malinaw yan, ha? Malinaw yan sa atin. Okay? So, nandito tayo ngayon. Ang title natin ngayong hapon ay The Law Leads Us to Christ.
So if it's by grace, para saan ang law? In a nutshell, the law leads us to Christ. During the Galatians, yung panahon na sinulat ni Paul to, maraming kumakalat na iba-ibang gospel. Right? Sinabi natin, ang gospel is by grace through faith in Jesus. Pero meron ding ibang gospel, like legalistic gospel. Ano yung ibig sabihin nun? Yes, maniwala ka kay Jesus, siya yung Panginoon, pero kailangan mo rin maging mabait. Kailangan mo rin maging mabuti. Ang tawag doon, legalistic gospel. Jesus plus being good or Jesus plus charity. Yun yung legalistic gospel. Isa pang gospel na kumakalat during that time, licentious gospel. Ibig sabihin, you can live however you want once you are saved. Anyway, mahal ka ni God. Anyway, saved ka na. Ibig sabihin, pwede ka na magkasala. Pwede ka magpatuloy sa iyong kasalanan. Gospel ba yon? Hindi. Ang tunay na mananampalataya kay Kristo, hindi aabusuhin ang grasya ng Panginoon. Malinaw? So ang tawag pala doon, licentious gospel. Pangatlo, usong-usot sa atin to ngayon, prosperity gospel. Ano yung ibig sabihin nun? Si God ginagawa ng genie. Yung God's goal is to make you healthy, wealthy, and happy. Yan ang trabaho ni God sa iyo. Anong nangyari? Genie na si God. Right? Para na siyang ATM machine. Parang yung susunod din. Success gospel. You now have the power to reach your potential with the help of Jesus. Narinig nyo na yan? Like, para maging successful pa, kailangan mong tanggapin si Jesus sa buhay mo. Nakuha nyo? Ito na yung mga gospel na umiiral sa atin even in our time. Tapos yung isa, universalist gospel. Si Jesus died so everybody goes to heaven. No one goes to hell. Narinig nyo na yun? Namatay naman na si Jesus para sa ating lahat eh. So wala nang pupunta sa impyerno. Narinig nyo na ba yan? Those are all false gospel. And ngayong hapon, magko-concentrate tayo dito sa legalistic gospel. Yes, maniwala ka kay Jesus. Pero kailangan dagdagan mo ng performance. Kailangan maging magbait ka rin. Kailangan sundin mo rin yung 10 Commandments. And that will get you saved. Pupunta ka sa langit pag ginawa mo yan. Totoo ba yun? Yes. Ha? Yes and no. Okay, pag-aralan natin. Alam nyo si Paul, sobrang strong ng language ni Paul dito. Para kayo nanonood ng teleserye ng Pilipino. Sabi ni Paul, mga hangal kayong taga-Galacia. Mga hangal. Grabe, di ba? Sabi niya, mga hangal. Sa ibang translation ng Tagalog, di ko na nilagay dito kasi mas strong pa eh. Pero ito, mga hangal kayong mga taga-Galacia. Sino ang nagkagayuma sa inyo? Nakulam na ata kayo eh. Sarap mismo ng iyong mga mata ay ipinakita ang pagkamatay ni Jesucristo sa krus. Nakita natin, alam natin na matay si Jesus para sa ating mga kasalanan. Pinako siya at on the third day, he rose again. Sabihin nga ninyo, tinanggap ba ninyo ang Espiritu, ang banal na Espiritu sa pamamagitan ng mga gawa, ayon sa kautusan, o sa pamamagitan ng inyong pananalig sa inyong narinig tungkol kay Kristo? Malinaw ba yung Tagalog? In English, did you receive the Holy Spirit by obeying the law of Moses? Of course not. You received the Spirit because you believed the message you heard about Jesus Christ. So hindi mapapasa iyo ang banal na Espiritu by doing good works, by following the law. Yun yung sinasabi ni Paul, binibiyak niya yun. Dinudurog niya yung kaisipan na yun na, oo, maniwala ka kay Jesus, plus magpakabait ka rin. Hindi ko sinasabing huwag kayong magpakabait Pero hindi yun lisensya, hindi yun passage para mapunta ka sa langit. Ang salvation is only by grace alone, through faith alone, in Christ alone. Period. We couldn't add anything more than that. Gets ba yun? Malinaw ba tayo doon? Nagpatuloy pa siya. Sabi niya, talagang mga hangal kayo. Nagsimula na kayo sa Espiritu at ngayon nais niyong magtapos sa pamamagitan ng inyong sariling kakayanan, kapangyarihan. Wala na bang ihalaga sa inyo ang mga naranasan ninyo? Marahil naman ay mayroon. How foolish can you be? After starting your new lives in the Spirit, why are you now trying to become perfect by your own human effort?
nagets niyo si Paul, sobrang galit siya kasi nade-distort yung gospel. Isipin niyo to This is what, after Christ, ilang 40 AD, 45 AD, nangyayari tong sinulat yung Galatians. How much more ngayon? Na ang dami ng iba-ibang gospel ang dumaan sa atin, di ba? Kaya galit na galit si Paul. And in Galatians 3, dahil ba sa pagsunod ninyo sa kautusan, batas, law, ay pinagkaloob ng Diyos ang Espiritu sa inyo at gumawa kayo ng mga himala o dahil sa pananampalataya ng inyong narinig tungkol kay Kristo? Napasa atin ang banal na Espiritu when we put our faith in Jesus, when we believe that He died on the cross and resurrected after 3 days. Not when we obeyed the law. Malinaw yan, di ba? Yun yung pinapaliwanag ni Paul. In Galatians chapter 3, yung first part niya, it's about remembering God's grace. Yung sinabi ko kanina, grasya, ipinagkaloob sa atin, remembering God's grace. And ano yung God's grace? God's riches at Christ's expense. It's really about faith, right? Salvation is by grace alone, through faith alone, in Christ alone. Wala na po tayong pwedeng idagdag doon. Period na po. Hanggang doon lang. Salvation is by grace alone, through faith alone, in Christ alone. Tulad ng nangyari kay Abraham. Sabi dito sa Galatians 3:6-7, sumampalataya siya sa Diyos, si Abraham, at dahil dito, siya ay itinuring ng Diyos na matuwid. Ano yung matuwid? Righteous. Ibig sabihin, katanggap-tanggap siya sa Panginoon, not because of what he did, but because sumasampalataya siya sa Diyos. Nakita niyo yung diferensya? Nakita niyo yung doing versus faith? Kung gayon, maliwanag na ang mga nananalig sa Diyos ang mga tunay na anak ni Abraham. Quiz. How can we be right with God? A. Sumunod sa utos ng Ten Commandments, or B. Manalig sa Diyos? B. Manalig sa Diyos. Yun lang po ang sikreto. Si Abraham sumampalataya siya. At dahil doon, tinawag siya ng Diyos, dineclare siya ni God na matuwid or righteous. Magpatuloy tayo. In Galatians, baliktad. 3 verse 8, bago pa ito nangyari ay pinahayag na ng kasulatan na pawawalang sala ng Diyos ang mga hentil sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang magandang balitang ito ay ipapahayag na kay Abraham. Sa pamamagitan mo'y pagpapalain ang lahat ng bansa. Okay, merong mabigat na word dito. Pawawalang sala. Ibig sabihin sa Ingles, justified. Ano yung ibig sabihin nun? Lahat tayo makasalanan, di ba? Lahat tayo deserve to be imprisoned. Lahat tayo deserve to be punished. Lahat tayo deserve to be on that cross. Kasi guilty tayo sa kasalanan eh. Pero dito, pinawalang sala siya because of his faith. One day, lahat tayo haharap. Diba? Sa paglilitis. Narinig nyo na yun? One day, haharap ka rin sa paglilitis. Walang takas. Kung ngayon nakatakas ka sa kasalanan, walang takas. Barating araw, haharap ka sa paglilitis. And that's true. One day, haharap tayo sa Diyos. Lilitisin tayo ng Diyos. Siya yung great judge. At sinong nasasakdal? Tayo. At sinong accuser natin? Ang kaaway, si Satan. Sasabihin niya, si Dan, self-centered yan, mayabang yan, proud yan, magnanakaw yan, rebelde yan, dapat yan kasama ko sa impyerno. Yan ang role ni Satan, the accuser. Si Jesus, anong role niya? Siya yung abogado natin, siya yung kasama natin. Teka lang, oo, magnanakaw yan, oo, self-centered yan, proud yan, rebelde yan, pero binayaran ko na yung mga kasalanan yan. Sa krus. Nung namatay ako, pinako ang sarili sa krus. Binayaran ko na yung mga kasalanan niya. Ganun tayo kamahal ng Panginoon. Yun yung ibig sabihin ng justified. Declared right before God, not because of what you have done. Hindi dahil sa ginawa mo, kundi dahil sa ginawa ni Kristo.
Malinaw ba yon? Malinaw yan ha? Mamaya may quiz ha, pag di kayo nakinig. Okay. And all of that is because dahil nanampalataya tayo. Pagpatuloy tayo sa Galatians, tulad ng nangyari kay Abraham, sumampalataya siya sa Diyos at dahil dito, siya ay itinuring ng Diyos na matuwid. Kung gayon, maliwanag na ang mga nananalig sa Diyos, ang mga tunay na anak ni Abraham. Kaya naman, pagpapalain ang mga sumasampalataya tulad ni Abraham na sumasampalataya. Meron ba akong na-miss? Wait lang. Wala. Okay. In Galatians 3:13, sabi dito, tinubos na tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan nang siya ay isinumpa para sa atin. Sapagkat nasusulat, isinumpa ang bawat binibitay sa punong kahoy. Alam niyo si Paul, gumagamit siya ng Old Testament passages para kausapin yung mga Hudyo sa New Testament, sa Galatians. Bakit? Para pagkaintindihan sila. So nag-quote si Paul dito ng isang Old Testament verse. Sinasabi niya na, isipin niyo, I think this is Deuteronomy 27. From the Old Testament, sinasabi na nung passage na one day, si Jesus ipapako sa krus. Si Jesus ang describe dito. And si Jesus lang ang tanging perfectly naka-obey ng law. Kaya kaya niyang bayaran yung ating mga kasalanan. Malinaw ba yon? Na si Jesus lang ang perfectly naka-obey ng law. Kaya siya lang ang may karapatan makapagbayad ng ating mga kasalanan. Ano ulit yung salvation? Salvation is by grace alone, through faith alone, in Christ alone. Nung sinusulat ni Paul to, sa Galatia, Asia Minor yon. Today, modern day Turkey siya. Tapos, ang mga nagpapakalap ng Jesus plus yung salvation, Jesus plus good works, Jesus plus Jewish law, Jewish plus 10 commandments, ang tawag sa kanila, Judaizers. Nagpapalaganap sila ng mga false gospel. Sinasabi nila na, dapat maging Hudyo muna kayo bago kayo maging Kristiyano. Pag naging Hudyo na kayo, pag circumcised na kayo, kapag hindi na kayo kumakain ng baboy, kapag nag-a-attend na kayo ng mga Jewish customs, kapag kaya nyo nang sundin yung mga batas, yung 10 commandments, pwede na kayong maging Kristiyano. Tapos maniwala kayo kay Jesus. Ganun yung pinapakalat nila. Kaya galit na galit si Paul sa mga Judaizers. Kaya ang strong ng language niya, ang strong ng pananalita niya sa Galatians chapter 3. Sa atin, parang ganun din today di ba? Parang merong Jesus plus. Alam niyo, a lot of well-meaning people are spreading that kind of gospel today. Kasi they believe it's true. Alam mo, maniwala ka kay Jesus, pero kailangan may charity ka rin. Kailangan magpakabait ka rin para mapunta ka sa langit. They are well-meaning people. Alam nila yun yung tama. Pero alam natin, from Galatians chapter 3, mali yun. Meron ka pang marinig today. Alam mo, maniwala ka kay Jesus, pero sumapi ka sa simbahan din namin para maligtas ka. Narinig niyo na yun? Nung bata ako, paragi kong naririnig yung gawin mo to para mabawasan yung kasalanan mo. Hanggang ngayon, naririnig ko pa rin yun Pag mahal na araw, huwag kang kumain ng ganito, ng masarap, para mabawasan naman yung kasalanan mo. Pag mahal na araw, gawin mo to, magpapako ka sa krus, magpenitensya ka, maglakad ka from Quezon City to Antipolo para mabawasan naman ang kasalanan mo. Magsimba ka para mabawasan naman ang kasalanan. Narinig nyo na yun? Nung bata ako, yun yung mentality ko. Jesus plus, ano yung ambag mo para ma-earn mo yung salvation niya? Di ba ganyan tayo? Naniniwala tayo kay Jesus, pero magpakabait ka rin. Pero gawin mo rin to. Pero umanib ka sa simbahan namin. All around the world nangyayari yan. Pumunta kayo sa Asia, pumunta kayo sa river na ganito, maligo ka para mabawasan yung kasalanan mo. Pumunta ka sa ganitong bundok, nandoon si God, nandoon yung presensya niya, puntahan mo siya para mabawasan ang kasalanan mo. Palaging ganun. At ang pinakadelikado sa lahat, kasi they sound right Right? They sound right. Jesus plus the law. Maniwala ka kay Jesus, tapos sundin mo rin yung utos niya. Yung 10 Commandments. Kasi nasa Bible yun
And then you will have eternal life. Yun yung it sounds right eh. Right? Kung iisipin mo, tama naman yun Sundin mo yung 10 Commandments, maniwala ka kay Jesus, and then you will have salvation, and then you will be saved. Tama ba yung formula na yan? Is that right? No, it's only Jesus. Wala nang plus kautusan. Kasi, ano yung grace? Ano yung salvation? Ano yung gospel? The gospel, salvation can only be found in Christ, right? By grace alone, through faith alone, in Christ alone. Hindi kasama yung law. But it sounds right. Parang, pag pinakinggan mo, parang tama yun So, ang daming nadideceive sa atin today. If you would make a survey, dito siguro sa Eastwood, o sa kung anumang mall na sikat, they'd probably get a batting average of 9 out of 10. They will say, para maligtas, ito yung gawin mo. Most likely, right? But that formula will not save us. Tandaan ninyo to. The law and obedience to law doesn't save us or make us righteous. The law will not save you. The law will not make you righteous. Why? It's only the blood of Christ that you are righteous, that can make you right with God. Only the blood of Christ can make you righteous. Only the blood of Jesus can make you right with God. Nothing more, nothing less. Kaya kahit magpenitensya ka pa araw-araw, kahit na mag-abstain ka pa sa ganitong pagkain, kahit na maligo ka pa sa ganitong ilog, magpunta ka sa ganung bundok, kahit na sundin mo yung 10 Commandments, and then kahit wala namang nakakasunod dun sa totoo lang, right? We will all fail. Wala talagang makakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos apart from Christ. Malinaw po ba yun? Not religion. Not religion. Okay, again, si Paul gumagamit siya ng Old Testament passages to explain this point. In Genesis 15 verse 1, kinuwento niya yung kwento ni Abraham tsaka ni Sarah. Naalala niyo pa yung kwento na yon? Ni Abraham tsaka ni Sarah? Ano yung kwento na yon? Pagkaraan ng lahat ng ito, si Abraham ay nagkaroon ng isang pangitain. Sinabi sa kanya ni Yahweh, ng Diyos, Abraham, huwag kang matakot. Ako ang iyong kalasag, shield, na mag-iingat sa iyo. Bibigyan kita ng napakalaking gantimpala. Ngunit sinabi ni Abraham, Panginoong Yahweh, ano pang kabuluhan ng gantimpala mo sa akin? Kung wala naman akong anak, wala akong tagapagmana kundi si Eliezer na taga Damasco. Hindi mo ako pinagkalooban ng anak. Kaya ang alipin kong ito ang magmamana ng aking ari-arian. Subalit sabi ni Yahweh, hindi isang alipin ang iyong magiging tagapagmana. Ang sarili mong anak ang magiging tagapagmana. Dinala siya ni Yahweh sa labas at sinabi sa kanya, tumingin ka sa langit at masdan mo ang mga bituin. Mabibilang mo ba yan? Ganyan karami ang magiging lahi mo. During this time, 75 years old na siguro si Abraham. And si Sarah, yung asawa niya, siguro 65, 70, around that age. So, ibig sabihin, imposible na magkaanak. Kasi matanda na tuyo na Oh, ba't kayo tumatawa? Ngunit, si Abraham ay sumampalataya kay Yahweh. Naniwala pa rin siya. Biologically speaking, hindi na imposible. But alam niya, sa Diyos, walang imposible. Kaya si Abraham ay sumampalataya kay Yahweh. At dahil dito, siya'y itinuring ni Yahweh bilang isang matuwid, righteous, because of his faith. Kasi naniniwala siya sa Panginoong Diyos. And God declared him righteous. May ginawa ba siya? Sinunod niya ba yung 10 Commandments? Wala. He simply put his faith kay God, sa salita ng Diyos. And God imputed, ibig sabihin, credited to his faith as righteous. Kumbaga, zero bank account, kinredit sa kanya, nagkaroon ng laman. Okay, why the law couldn't save us? Number one, Abraham was righteous without the law.
Meaning to say, during the time yung pag-uusap nila ni God, wala pa namang 10 Commandments nun eh. How was Abraham declared righteous? So, why the law couldn't save us? Number one, because Abraham was righteous without the law. Malinaw ba yan? In Galatians 3:17, ito ang ibig kong sabihin. Pinagtibay ng Diyos ang isang kasunduan at ipinangako niyang tuparin ito. Ang kasunduang iyon ay ang mga pangako ng Diyos ay hindi mapapawalang saysay ng kautusan na dumating pagkaraan ng 430 taon. So after 400 years pa lang, saka dumating yung batas. So, ibig sabihin, the law couldn't save us. Why? Because Abraham was righteous even without the law. It's really about faith and not obeying the law. Right? Tama ba yan? Number 2, why the law couldn't save us? The law condemns us because nobody can keep all of it. The law condemns us because nobody can keep all of it. Ano yan ang grasya ng Diyos? Kasi hindi natin kaya on our own to keep every law. And if we miss one law, mapapahamak tayo. Yan ang grasya ni God di ba? That's God's grace. In Galatians 3:10 says, ang lahat ng titiwala sa pagsunod sa kautusan ay nasa ilalim ng isang sumpa. Cursed, sapagkat nasusulat, sumpain ang hindi sumusunod sa lahat ng nakasulat sa aklat ng kautusan. Ito yung Deuteronomy 27:26. Quoting again from the Old Testament. Ibig sabihin, you are cursed. Kasi kailangan lahat mong sundin eh. Pag nag-miss ka ng isa, you will be cursed. So paano? May pag-asa? Wala. Sabi rin sa New Testament, ang lumalabag sa isang utos, kahit tumutupad pa sa iba, ay lumalabag sa buong kautusan. So kahit na 99% i-obey mo yung law. If you miss one, you miss everything. Nilabag mo lahat. Ganun yung standard ni God eh. Kasi God is a holy God. Hindi pwede na merong kulang, kapos. Yun yung standard niya, holiness. So hindi pwede na 99% lang. Kaya you are doomed kapag sinusunod mo yung law. Kapag you are basing your faith on the law, on following the law, you are doomed. You are looking at the law to save you. Yung sasabi ni Paul dito eh. Ha? Dinadagdag niyo yung law? Sigurado kayo? You are looking at the law to save you? Eh, hindi nyo kayang sundin yung batas eh. 100%. Bakit nyo yun isasama sa formula ng salvation? Eh, hindi nyo nga kayang sundin eh. Nagets nyo ba kung ba't galit si Paul? Hindi niya natin kayang sundin eh. And you are looking at the law para lang tayo maligtas? Kuha ba natin yon? And in Romans 23, Paul said, "For all have sinned and fall short of the glory of God." Paano na? All have sinned, fall short in the glory of God. Para saan pa yung law? Ba't pa yan nilagay dyan? We will find out later. Galatians 3:11, malinaw na walang taong pinapawalang sala or justified sa paningin ng Diyos pamamagitan ng kautusan. No one is justified by the law. Sapagkat sinasabi ng kasulatan, ang itinuring ng Diyos na matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya ay mamumuhay. Yung may quote and quote parenthesis, yung ang itinuring ng Diyos na matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay. Galing rin yan sa Old Testament, sa Habakkuk. So that's good news. Nasasakdal tayo, pero pinawalang sala. All because of our faith, not because of following the law. Malinaw ba? Wala talagang makakagawa sa atin. Yung sinasabi ni Paul, walang makakagawa sa inyo. Walang makakapagtupad sa inyo ng batas except one. Si Jesus. The one who took the curse intended for you. He took it for himself.
tayong lahat dapat yung nakapako dun sa krus dahil sa ating mga kasalanan. Kasi nga, hindi naman natin kayang panindigan yun eh. Isang pagkakamali lang, lahat tayo mag-fail. So tayo dapat yung nakapako dun sa krus. Pero inako ni Jesus yung kasalanan natin at ipinako niya sa krus ng Kalbaryo. Tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan nang siya ay isinumpa para sa atin sapagkat nasusulat, isinumpa ang bawat binibitay sa punong kahoy. Ito yun. Deuteronomy 21 pa lang. Parang pinipredict nila or ini-illustrate nila kung ano yung gagawin ni God in the future. Na si Jesus one day bibitayan sa punong kahoy, sa krus ng Kalbaryo. At tayo dapat yung nandoon. Ginawa ito ni Kristo upang ang mga pagpapalang ipinangako ng Diyos kay Abraham ay makamtan din ng mga hintil sa pamamagitan ni Kristo Jesus at sa pamamagitan ng pananalig ay matanggap natin ang Espiritong ipinangako ng Diyos. So it's imputed righteousness. Even Gentiles like us, hentil, maaring maligtas because of what Christ has done on the cross. Ang gandang verse dito sa 2 Corinthians 5:21. Hindi nagkasala si Kristo, ngunit alang-alang sa atin, siya'y itinuring na makasalanan upang sa pakikipag-isa sa atin, isa natin sa Kanya, ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. So yung righteousness natin na meron tayo ngayon, not because of what we have done, but because of what Christ has done on the cross. Naging right tayo. Yung relationship natin kay God na tuwid. Not because sinunod natin yung batas, but because yung righteousness ni Christ na punta sa atin when we believe in Him. Malinaw ba yon? Is that clear? Amen. So why the law couldn't save us? Number one, because Abraham was righteous even without the law. And number two, the law condemns us because nobody can keep all of it. Yan ang grace ni God. Yan ang grasya ni God. Di mo kayang panindigan, siya yung bumaba sa atin at namatay para sa ating mga kasalanan. Do you deserve that? No one deserves that. But God did it anyway. What have we been learning so far? We remember God's grace. Number two, we realize why the law was given. So, ano ulit yung salvation? Salvation is by grace alone, through faith alone, in Christ alone. By faith siya. Hindi siya works. Hindi tayo makakapasok sa langit dahil makasalanan tayo. At kahit na sumunod tayo magkakasala at magkakasala tayo dahil tayo ay tao lang, makasalanan. So, our title for this afternoon, The Law Leads Us to Christ. So, anong ibig sabihin ng, bakit pa ginawa ni God yung batas? Para saan pa siya? Para saan pa yung mga kautusan? Para saan pa yung 10 Commandments? If the law doesn't save anybody, anong purpose ng kautusan? Naisip niyo ba yun? Anong purpose ng kautusan? Galatians 3:19, kung ganoon ang silbi ng kautusan, idagdag ito upang maipakita kung ano ang paglabag. Ibig sabihin paglabag, mga kasalanan natin. At may bisa ito hanggang sa dumating ang anak na pinangakuan, ibinigay ang kautusan sa pamamagitan ng mga anghel sa tulong ng isang tagapamagitan. Paglabag, mga kasalanan. Ibig sabihin, the law was given to explain God's righteousness. Para alam natin kung ano yung tama at mali. Diba? Kunyari, nagdadrive ka sa papunta ng Baguio, you take NLEX. Hindi mo malalaman na nag-overspeed ka kung walang nagsasabi na hanggang 100 km per hour lang dito magmaneho. Okay? Gets ba yun? The law spells it out. God spells it out for us, right or wrong. Sinasabi niya, yan mali yan. Ito tama. Nagets nyo? Siya yung standard of righteousness. Ano mangyayari kung walang standard of righteousness? Naalala niyo sa Isaiah 5?
Sabi doon, woe to you who call good, good evil, and evil good. Woe to you who substitute darkness for light. Woe to you who substitute sweet for bitter and bitter for sweet. So, ibig sabihin, nagkakagulo pagka tayo yung nag-define. Kapag yung tao yung nag-define, magkakagulo talaga. Kaya hindi ako nagtataka today, ang gulo-gulo ng mundo. Bakit? Kasi tayo na yung nagde-define ng righteousness natin. Ito yung tama. Same-sex marriage, tama yan. Basta kung anong tama sa'yo, tama yun. Nagets nyo ba yun? Si God ang magde-declare ng standard ng righteousness. That's why the law has been given to us. May standards si God. Sabi nga ni Paul sa Romans 7, I would not have known sin except through the law. Romans 7:7. At yun yung standard righteousness ni God. At sinasabi niya sa atin, ang problema natin, walang makakaabot nun. That's the first reason why God gave us the law. To explain God's righteousness. Number 2, the law exposes sin in our lives. Anong ibig sabihin? Para siyang mirror. Para siyang salamin. Right? Ngunit ayon sa kasulatan, ang lahat ng tao'y alipin ng kasalanan. Kaya't ang ipinangako ng Diyos ay matatanggap sa pamamagitan ng pananalig kay Jesucristo na ibinibigay sa lahat ng sumasampalataya. Ano yung sabihin? Para siyang salamin. Pag nagsalamin ka, nalilinis ba ng salamin yung mukha mo? Pero nalalaman mong madumi ka. Nalalaman mong meron kang muta. Nalalaman mong meron kang dungis. Nalalaman mong akala mo malinis ka, yung pala ang dumi-dumi mo. Ano yun? Paborito kapag pupunta ako sa hotel, yung magnifying glass ng sa banyo, di ba? Yung lumalaki yung mukha mo. Yung pag tumingin ka sa regular mirror, parang, wow, ang linis sa mukha ko, ang pogi ko ah. Pag pumunta ka dun sa, yung magnifying mirror nila, kita mo yung blackheads mo, kita mo yung whiteheads mo, kita mo yung pores mo, kita mo lahat ng gumagapang sa mukha mo. Yun yung law. Pinapakita niya sa atin gaano tayo kadumi. At once na ma-realize natin gaano tayo kadumi, then we realize we need a Savior. Na hindi natin talaga kaya. The law reveals our sinful hearts. Ipinapakita nito na gaano tayo kadumi. And mirrors, yun lang yung role niya. Hindi niya tayo kayang linisin. Nasubukan niyo bang linisin yung mukha niyo sa salamin? Hindi pwede. Kahit na ilang beses mo ganun yung mukha mo sa salamin, hindi ka malilinis. Right? Si Job, sabi niya sa Job 13:23, how many are my iniquities and sins? Make known to me my rebellion and my sin. Parang sinasabi ni Job dito, I want to see the deepest, the darkest part of my heart and my life so I can surrender them all to you. Si Job to, sinasabi niya, how many are my iniquities and sins? Saan ba ako nagkulang? Make known to me my rebelliousness and my sin. And lastly, the law expresses our need of a Savior. We see how sinful we are and how holy God is. We cannot bridge that gap by doing good things, by obeying the 10 Commandments, by giving to the poor or by giving to the church. I mean, these are all good things. These are expected of us as believers. Right? Pero we cannot earn God's mercy and love. John 3:16 says, for God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him should not perish but would have eternal life. You know, ito ang maganda sa Christianity. If you would look at all around the religions of the world, you would always see effort in reaching God. Right? Like yung example ko kanina, pumunta ka sa ilog na to, umakit ka sa bundok na yon, magdasal ka ng ganitong dasal ng ilang beses, magbigay ka, gawin mo to, magpakabait ka, sundin mo yung mga magulang mo. But Christianity is different. Si God mismo yung bumaba sa atin.
Si God mismo yung umabot sa atin. Tayo yung umaakit sa bundok para lang mapunta sa presensya niya, di ba? Tayo yung pupunta sa ilog para mapunta sa presensya niya, para mabawasan yung kasalanan natin. Christianity is not like that. Christianity, si God mismo yung bumaba. Siya yung nag-initiate. And He paid the full penalty of your sin, my sin, on that cross. Naintindihan ba natin yan? Yun yung diferensya ng Christianity sa relihiyon. Yun yung diferensya. Si God mismo yung bumaba. Siya yung umabot kasi alam niya na hindi natin kaya. What's the title of our message? The law leads us to Christ. Let's continue with the Galatians. Kaya't ang kautusan ang naging taga-disiplina natin hanggang sa dumating si Kristo upang tayo'y maituring na matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya. Ngayong dumating na ang panahon ng pananampalataya, wala na tayo sa ilalim ng taga-disiplina. Okay, hinighlight ko yung taga-disiplina kasi sa ibang translation, ang tawag dito, guardian or schoolmaster. Hindi siya yung teacher mismo, pero siya yung guardian. Kunyari, ihatid mo yung mga anak mo papunta sa teacher. Siya yung taga-disiplina. Siya yung tutor. Siya yung schoolmaster. Pero hindi siya talaga yung magtuturo. I-lead lang niya yung mga anak mo sa totoong teacher. So the law leads us to Christ. Yun yung sinasabi ni Paul dito. Tinuturo niya tayo sa tunay na Master and Lord. Right? The law, He makes us realize how sinful we are. And because na-realize natin na makasalanan pala ako at di ko kaya, now, the law is leading us towards Christ. Nagets nyo ba yun? Parang inaakay niya tayo papunta sa presensya ng Diyos. Pero hindi siya talaga yung magliligtas. The law makes you understand what is right and wrong. Okay? But hands you off to the teacher who is Jesus Christ. Dahil meron na tayong kaugnayan kay Jesus, wala na tayong mandate sa mga kautusan. Siya na ang ating guide ngayon. Siya na ang ating master. Siya na ang ating teacher. We are now in a loving relationship with God. Dahil natagpuan mo na ang Diyos, or should I say, natagpuan na tayo ng Diyos. Nagets nyo ba yon? Yung law, parang guide lang siya papunta sa totoong master, para sa totoong teacher. Ang term nga dito, paidagogos, hindi tutor, paidagogos. It's a trusted slave employed by the family to care for the well-being of the kids. Para sa safety nila, moral conduct nila, and to take them to the real teacher and to the real master. Yun ang role ng taga-disiplina. So yun ang sinasabi ni Paul, yung law, taga-disiplina siya, pedagogo siya, pero hindi siya talaga teacher and master. Okay? Malinaw ba yun? And in Galatians 3:26-27, dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo, kayong lahat ay mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Pananampalataya, hindi pagsunod sa batas. Si Kristo mismo ang iyong isinuot na parang damit nang kayo'y nabautismohan sa inyong pakikipag-isa sa Kanya. When you by faith accept Christ, what He did 2,000 years ago for your sins and my sins, then napabilang ka na sa kanyang pamilya at itinuring ka na niyang anak ng Diyos. Alam niyo, dati na hindi pa tayo anak ng Diyos, we obey the law to gain His favor. Para mapabilang tayo sa pamilya niya, right? Kasi hindi natin alam yung totoo eh. Akala natin, yun yung totoo. Pero ngayon, nakabilang na tayo sa kanyang pamilya, we obey the law. Not to gain His favor, but because nag-iba na yung motivation natin. Nag-iba na yung desire ng puso natin. Ngayon yung law, gusto nating i-obey, gusto nating sundin, because we want to please our Father in heaven. Nakuha niyo ba yun? Nakuha niyo yung diferensya? Before, nung nasa lumang relihiyon pa tayo, gusto nating sumunod sa batas to gain God's favor para mapunta tayo sa langit. Pero hindi yun ang totoo. Hindi yun ang gospel.
Pero ngayon na alam na natin yung gospel. Ngayon na alam na natin, it's only by faith in Christ that we can be saved. Yung law sinusunod natin so that we can glorify our Father in heaven. Malinaw ba yun? Amen. What's our title? The law leads us to Christ. What is the gospel? What is salvation? Salvation is by grace alone, through faith alone, in Christ alone. The law and obedience to the law doesn't save us or make us righteous. Only the blood of Christ can. Is that clear? So para sa yung law? The law explains God's righteousness. The law exposes sin in our lives. And the law expresses our need of a Savior. Malinaw ba to? Only the blood of Jesus can declare you righteous. Only by putting your faith, your trust in Christ, can declare you righteous. So, napag-aralan natin, we remember God's grace. That's only by grace through faith in Christ, right? Salvation is by grace alone, through faith alone, in Christ alone. We realize why the law was given. It leads us to Christ, not to cleanse us from our unrighteousness, but to bring us to repentance, okay? And then we receive now our new identity. Number 3, and this is our last point in number 3. In Galatians 3:28, Paul wrote, wala nang pagkakaiba ang Hudyo at Griego, ang alipit at ang malaya, ang lalaki at ang babae. Kayong lahat ay iisa na dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Alam niyo nung iniisip ko to, parang sakit sa ulo tong verse na to ah. Ba't kaya sinabi ni Paul to? Parang out of context. Paul was talking about God's grace, about the law. Bakit biglang nagkaroon ng identity dito? Bakit yung sinasabing wala nang pagkakaiba yung Hudyo at ang Griego, ang alipin at ang malaya, ang lalaki at ang babae? Lahat kayo iisa kay Jesus. Bakit kaya niya sinabi yun? Alam niyo, here's what I realized. Yung mga man-made laws or yung mga dinadagdag nila sa gospel, it's born out of what? Ano yung tawag? Ibang word sa racism? It's letter D eh. Parang putika, discrimination. It's born out of discrimination. Right? Kailangan maging magpakahudyo ka muna bago ka maligtas. Bago ka maniwala kay Jesus, dapat gawin mo muna to. Dapat maging katulad ka namin. Right? Ang sasabi ni Paul, wala nang pagkakaiba ang Hudyo at Griego, ang alipit at ang malaya, ang lalaki at ang babae. Kayong lahat ay iisa na dahil sa inyong pakikipag-isa kay Hesukristo. Alam niyo, meron pang Jewish prayer. And I think yung mga strict followers of the Jewish culture still pray this prayer. Sabi sa prayer ng Jewish prayer, thank you, Lord, you have not made me a Gentile. Thank you, Lord, you have not made me a slave or a woman. Okay, huwag kayong magalit sa akin ha. Mensahero lang ako dito. And today, yung mga binago nila yung prayer na to kasi medyo, di ba, medyo harsh. And even women would pray this. Ang sinasabi nila ng women, Lord, thank you that you have made me a Jew. You have not made me a Gentile. And you have made me according to your will. Ganun na lang para medyo mas subtle, masahe, mas malambot, di ba? Pero ang sinasabi ni Paul, equal standing na tayo sa mata ng Diyos. Dahil kay Jesus, equal value na tayo sa Panginoon. Wala nang mahirap, mayaman, wala nang lalaki, babae, wala nang Hudyo at Hentil. Lahat kayo pantay-pantay sa presensya niya. All because of what Christ did. Nakuha niyo ba yon? So identity is very important. That's our identity in Christ. We are all one in Christ. That's your identity. Gaano kahalaga tong identity? Alam mo, meron akong binabasang article in my class. Sabi niya, most of us anchor our identities on the things that we do. Anong ibig sabihin?
Meron kang makilalang bagong tao sa tren or sa jeep, sa bus, sa aeroplano, katabi mo siya, mag-usap kayo. In 30 seconds, sasabihin mo, or itatanong natin, anong trabaho mo? And then, hinuhusgahan na natin yung mga tao based on their work. That's where we find our identity, right? Kunyari ako, I find my identity in, I'm a photographer. That's my bread and butter. So parang hindi ko maalis, hirap na hirap akong alisin yung identity ko na yun. At meron silang study na natuklasan na ang suicide daw, hindi lang nangyayari sa mga kabataan. Okay? Maraming suicide nangyayari even sa mga matatanda. Bakit? Kasi wala na sila ng trabaho retiree na Wala na silang ginagawa. In other words, wala na silang identity. Wala na. Ano ka? Wala na. Sa bahay lang. Wala na identity. Wala nang silbi yung buhay ko. Hindi na ako trabaho There's something wrong with that, right? We shouldn't find our identity in the things that we do. We should find our identity in our relationship with Christ. Right? Kasi inabot na niya na tayo Sabi nga ni Paul kanina, di ba, anak ka na ng Diyos because of Christ. Yun ang identity natin, si Kristo, yung relationship natin sa Kanya. And in Christ, wala nang pagkakaiba ang Hudyo, ang Grego, ang Alipin, ang Malaya, ang lalaki man o babae. Ang galing ng Christianity, no? Dati mababa yung tingin sa mga babae, but because of Christianity, but because of what Christ has done, lahat tayo pantay-pantay na. All because of Jesus. Equal standing. And we are one family in God. Amen? At hindi lang yun. Kung kayo'y kay Kristo, kayo'y mga anak ni Abraham at takapagmana ng mga pangako ng Diyos. So kung ano yung mga pangako ng Diyos kay Abraham, yun din ang mga pangako ng Diyos sa iyo. Amen? Ang galing, ano? What do we learn? We remember God's grace. By grace, salvation is by grace alone, through Christ alone, through faith alone, in Christ alone. Why was the law given? To lead us to repentance, to lead us to Christ. And number 3, our new identity now is in Jesus. Equal value, equal standing. Bakit? Ganon kakahalaga sa Panginoon. Yun ang identity natin. Ganon kakahalaga sa Panginoon. Sabihin mo sa katabi mo, ganon kakahalaga sa Panginoon. Mahalaga ka sa Panginoon. Gaano kahalaga? Gaano kakahalaga? John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, one and only Son, that whoever believes in Him should not perish, but would have everlasting life. Palakpakan natin ang Panginoon. Last na lang. Last verse. Sabi sa Ephesians 2:8-9, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa. Hindi ito bunga ng pagsunod sa 10 Commandments. Kaya't walang maipagmamalaki ang sino man. For by grace you have been saved through faith, and not of yourself. It is the gift of God, not by works, not a result of works, lest any man should boast. Kung ang tayo ngayon ay gawa ng Diyos at sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus, ay nilikha niya tayo para mabubuting gawa na inihanda niya noong una paman upang gawin natin. Ang lalim ng Tagalog na to, grabe. Sa Ingles, for we are His workmanship. Artwork, masterpiece. Yan ang identity mo kay Christ, di ba? Masterpiece. Created in Christ Jesus for good works. So, ibig sabihin, hindi naman natin talagang sinasantabi yung batas. Pero, now that you are saved, now that you belong to God, you are created for what? Good works, mabubuting gawa. Yun ang bago nating identity kay Jesus. Okay? Amen? Amen. Tayo po'y tumayo at manalangin.
Panginoong Hesus, maraming salamat po sa oras na ipinagkaloob niyo sa amin. Maraming salamat sa inyong presensya, sa inyong malinaw na salita na salvation is by grace alone, through faith alone, in Christ alone. Hindi po galing sa amin. Hindi po galing sa mabubuting gawa namin. Kasi yung mabuting gawa namin, sa inyong kabanalan, basura ang mga ito, Panginoon. So Lord, salamat. Wala na kaming maaring idagdag sa inyong ebanghelyo, sa inyong gospel, mabuting balita. But Lord, ang response namin doon is to repent of our sins. Ang response namin doon is to surrender our lives to you, Lord. At tulungan mo kami, Panginoon, na isuko ang aming mga buhay sa inyo. Ngayon narinig namin yung magandang balita, Panginoon. Tulungan mo rin kami na ibahagi ang mensahe na ito sa aming mga kaibigan, sa aming mga kamag-anak, sa aming mga mahal sa buhay, sa aming mga kaopisina, Lord, na inabot mo kami, Jesus. That 2,000 years ago, you sent your Son Jesus to die on the cross, to pay the penalty of our sins. Lord, di namin yung kayang bayaran, pero binayaran mo. Lord, hindi mo naman kailangan gawin yun, pero ginawa mo. And for that, Lord, we are thankful. And for that, Lord, we offer our lives to you. Salamat. Salamat sa kabutihan mo sa pangalan ni Jesus. Amen. Alright, purihin ang Panginoon.